Mga ka-Republic, hanggang ngayon ay mainit na topic pa rin ang mapait na pagkatalong ipinalasap ng Blackwater sa SMB. At aware ang Ginebra coaching staff na posibleng maging biktima rin sila ng bossing. Kaya naman pinanood nila ng paulit-ulit ang game video kung paano binuwag ng mga bataan ni Coach Pat Aquino ang depensa ng San Miguel. Alam ni Coach Tim Cone na kapag ang isang team ay napatumba ang SMB, mayroong formula na natuklasan ng mga ito na pwedeng gamitin sa kahit kanino. Formula na pwedeng gamitin din laban sa Ginebra. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ang laban mamaya ay magiging banggaan ng dalawang coach na ang isa'y tagahanga o fan ng iniidolong bench tactician. Inamin ni Pat Aquino na noon pa'y iniidolo na niya si Tim Cone. Matatandaan na galing ang dating Gilas women's coach sa isang matinding pressure matapos ang 56-point na tambak na talo sa Rain or Shine. Pero ilang araw pagkaraan, biniktima ng bossing ang pinaka-successful na PBA team na SMB. Kaya tinawag silang Giant Slayer. Palaban ang binitiwang salita ni Pat Aquino sa kanyang mga players nang saluhin niya ang renda ng kupunan mula sa dating coach na si Jeff Carriazo. I am a winner, so you should be winners. At nang patawbin nila ang powerhouse SMB, tila na i-channel na nga ni Coach Pat Aquino sa kupunan ang pagiging winner. Ngunit ang winningest coach sa PBA ang makakaharap niya mamaya. Although dati na siyang assistant coach sa Blackwater, pero ang engkwentro nila mamaya ay ang unang pagkakataon na ikangay siya ang personal na hahawak ng mga pyesa para sa isang chess match laban sa Ginebra coach. Although maliit na ang chance ng Blackwater na makasalta sa playoffs, kung magagawa ni Pat Aquino na isunod ang Ginebra sa SMB, magiging malaking badge of honor niya ito sa kanyang PBA coaching career. Sa kasalukuyan ay may 3-game winning streak ang Ginebra at target nila ang pang-apat na sunod na panalo. Kung maitutumba ng mga mag-aalak ang bossing mamaya, titibay pang lalo ang posisyon nila sa itaas ng team standings. Sa mga huling team practice ng Ginebra, binigyan ng coaching staff ng pansin ang depensang dapat iharang sa import ng Blackwater. Hindi lang kay Robert Opshaw, kundi pati kay Cedric Berfield. Ang dalawang ito ang bumuhat sa kupunan ng bossing kontra sa San Miguel. Lockdown defense. Hindi pwedeng hayaan ng Jenkins na uminit na naman ang shooting ni na Opshaw at Berfield. Kailangan na matinding depensa ni na Scottie Thompson at Stephen Holt para i-neutralize ang Rookie of the Year runner-up. Samantalang may mabigat na assignment sina Japet Aguilar, Norbert Torres at Isaac Go para bantayan ang dambuhalang import ng kalaban. Defense by committee. Hindi lang isa o dalawang tao ang may trabahong pigilan ng mainit na player ng kalaban, kundi ang buong 5 nasa loob ng court. Pag nakawala sa unang defender, mabilis dapat ang switch. Dito kilala si Tim Cone. Samantala may sariling estilo ang bagong coach ng Blackwater. Sa UEAP at sa Gilas Women's National Team, mahilig siya sa pressure defense. Gusto niyang pinipressure ang point guard ng kalaban at kapag nakapuwersa ng turnover, gusto niya ng mabilis na transition play o mga pass break. At kung inyong napansin, marami siyang ginamit na player sa laban nila sa SMB. Unang dahilan, para manatiling fresh legs ang kanyang mga bataan at ang pilosopiyang everybody will have their time na nagkatotoo. Sina CJ Austria at BJ Andrade ang nag-contribute na mga krusyal na puntos sa mga krusyal na minuto ng laban. Sa tangkad at laki ng bossing import, walang dudang mahihirapan ang mga Ginebra Bigs na depensahan ito. Si Opshaw ang magiging pangunahing armas ni Coach Pat Aquino upang gibain ang depensa ng Ginebra sa ilalim. At dahil may matalas itong outside shooting, siguradong hihigop ito ng depensa palabas ng pintura na magbibigay daan naman kina Cedric Berfield at BJ Andrade para sa kanilang mabilis na drive to the basket.
Si Apsyo ay hindi ang tradisyonal na sentrong nakaposti lang sa ilalim. Siya ay isang stretch big na may outside shooting. Kaya mapipilitan ang defender na habulin ito sa labas. Kapag hindi ito sinundan, titira ito sa perimeter, baka nga 3-pointers pa. Kapag hinabol mo naman, magiging open highway ang pintura para sa mga slashers ng Blackwater. Pinakamagandang depensa sa ganitong klase ng player ay deny him the ball hanggat maaari bawasan ang mga touches nito. Posibleng fronting defense ang gagawin sa kanya ng mga bataan ni Tim Cone. Magpapalitan si Japet Aguilar at Isaac Go o kaya si Justin Brownlee para harangan ang passing lane. Kapag napagod nila si Apsyo sa pakikipagbuno sa posisyon para makatanggap ng entry pass, mawawala ang kanyang rhythm sa shooting. Siguradong nakita rin ng coaching staff ng Ginebra sa ibabaw ay madalas mag-set ng screen si Apsyo. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng mag-drop ng malalim ang defender ng import dahil may tira nga ito sa labas. Mag-hedge lang o show sandali si Japet upang abalahin ng movement ng ball handler para bigyan ng pagkakataong makarecover ang naiwang defender saka mabilis na babalik si Japet kay Apsyo. Sa kabila ng di matatawarang abilidad ni Apsyo, di maitatago na mahina ang kanyang stamina. Halos hindi na siya makadepensa at hindi na rin makakuha ng rebound sa later part ng fourth quarter sa laban nila sa San Miguel dahil sa pagod. Isa itong factor na pwedeng masamantala ng Ginebra. Tiyak nakakain ito ng alikabok sa puwitan ni Brownlee kapag naging running game ang laro. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Simeon Blancaflor Jr. Happy birthday raw kay JB. At sa iyo rin, shoutout Michael Divina. Defense is the key. Sa iyo naman, Richard Akisa. Sabi niya, pa-shoutout naman. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog. Nasa Oman na siya ngayon. At sa iyo rin, shout out Francis Barbosa. Go, go, go. Champion sana. At sa iyo rin, Borlagatan Donald. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.